Kayo po tinatawagan ng choir mga yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umaga ito. Okay? May awitin ba ang mga ladies? Okay, wala. So, ang ating choir lang ang mag-song offering. I look over the land and see, pondering the prophecy. I think that hard to be, but in the thing to me, the junction of time wherein man's destroying himself again. But by the vision of the world I see ashes on every turn. He'll never forsake his soul before the first bomb falls. We'll be gone to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. We're waiting at the gate, our flight is about to leave. We pass through all the checkpoints, through all security. King Theophany Jesus, on the wings of an eagle leads us. The token is on display, we can now be on our way. And just before the fire falls, He'll deliver our soul from this world to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes.
The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions to the other dimension, to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. Amen. Napakainam na awitin para sa ating Panginoon. Changing Dimensions. At dadako na po tayo sa ating mga bisita sa umagang ito. At mga ilang announcements. Okay. Okay. Sister Consuelo Ronnie Tumlos, invited by Brother Rafael Lepalem. Dito po siya, pakitayo lamang po para ma-recognize. God bless you, brother. Salamat sa iyong pagpa-unlock. Okay. Next, Ace Babaran, invited by Sister Janet De La Rosa. God bless you, brother. Consuelo Ribot, siya yung kanina. Okay. Invited by Sister Rose De Nieva. Lord, we're glad to have fellowship with you. Amen? Announcement. November 20, ngayong araw, Group 5 Family Groupings meeting right after the service. Okay? Next Sunday, November 27, Sunday School Teachers meeting at 1:30 p.m. Ngayong araw din, Youth Service, 1:30 p.m. Okay, paalala lang po, buong November, para sa ating service schedule, ang morning ay Spirit Group at ang evening ay ang Bride Group. Okay? Ladies Department, for every group, kindly submit the records, name, contact number, and address of your members to Sister Lourdes. So, mga Ladies Department yan. Ngayong araw yan. Okay? Okay, paalala rin po sa December na darating, general service po tayo lagi. So, every morning ating service. So, wala tayong panghapon. Okay? 14th Church Anniversary. Sa December 4, first Sunday of the month, ang ating guest speaker ay si Pastor Danny Del Mundo. Okay? Lapit na po yan, 2 linggo na lang. Sa December 11, Ladies Group Leaders Remittance in Toddler's Room. Okay? At ang ating camp meeting, this year, 2016, dun pa rin po sa Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang ating team ay The Immortal Season. Okay, January 3 na po. New Year, first Tuesday of the month, at 8 p.m., ang ating Men's Overnight Fellowship. Mapansin nyo po, wala tayong Men's Fellowship ng December dahil sa ating schedule. So, ginawa nating January 3 na lang ang ating overnight fellowship para sa men's. Ang ating topic, LCM, Marriage and Divorce, Part 2, Questions and Answers na po yan. And may paalala, strictly for 18 years old and above. Okay? At dadako na po tayo sa mga magdiriwang ng kaarawan this week. Okay? Mabasa tayo ng scriptures. Nahum 1:7, I will be your safe place in difficult times. Amen? Happy birthday to you, Sister Pauline Agnasan. Ngayong araw yan, November 20. Brother Cedric Kalugay,
Ayan, mga may birthday ngayong araw. And Brother Vincent Kalugay, Kambal. Brother Felix Jumacio. Okay? Sister Nori Tabuga. Sister Minya Enriquez. Napakarami pong may birthday ngayong araw. At Tuesday, November 22, Sister Margaret Cabal. Wednesday, November 23, Sister Sharon Regalado. Brother Jomart Kitlong. Wednesday. Sister Madeline Madelo. Wednesday. At Friday, November 25, Sister Elena Perejules. Saturday, November 26, Sister Norma Cabatu. And Sister Nova Barredo. Yan po ang mga magdinong kaalawan. God bless you, your family Elect Bride Assembly, at ang hiling Brother Nemi para sa panalangin ng ating mga birthday celebrants at ang ating tithes and offering. God bless you. Samahan po ninyo ako. Tayo po'y dadalangin sa ating Panginoon. Salamat po, aming Ama, na muli dinako mo kami sa lugar na ito. Mga tinawag sa mga huling araw, pinili, pinabanal, pinasakdal, dinalisay, pinatawad sa mga kasalanan, tinubos at pinagaling sa mga karamdaman. Pinagpala, pinayaman, pinasagana sa lahat ng mga bagay dahil sa iyong banal na pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ, na nakilala ka namin, Panginoon, na kami ang iyong iniibig sa mga huling araw na ito. Marami pong salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na humahatak at umaakay sa bawat isa sa amin, gumagabay, nagtuturo, nagpapaalala sa lahat ng mga bagay. Narito pinasalamatan namin ang mga pagdiriwang ng mga kaarawan, ng mga kapatid, at ganun din naman, Panginoon, sa mga magkakaloob ngayon ng kanilang mga pinagkakitaan bilang suporta sa paghanap ng iyong kauli-uliang binhi at sa iyong gawain. Salamat sa araw na ito, Panginoon, sa mensaheng mahayag, ang salita na pagkain ng aming mga kaluluwa. Salamat sa bawat isa na iyong pinagaling at pinagpala. Maraming salamat sa bagong umaga, Panginoon. Mga bagong bagay, bagong pagpapala, bagong biyaya ay magsitanggap ang bawat isa na sumasampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Surely goodness and mercy habang ginaganap natin ang pagbibigay sa ating Panginoon. I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your house. You are filling my heart gladness, you are filling my mouth with praise. You are filling my heart with gladness, and your presence is filling my days. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your house. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your house.
and I will be satisfied with the good things of your house. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakainam at napakabuti ng Panginoon sa atin. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. Ating handa ating sarili. I give you my heart today. Hallelujah. Habang naghahanda ang ating pastor. At atin ring ihanda ang ating sarili, ang ating puso para sa kanyang salita, sa ating paikinig. Hallelujah. Yan ang ating dalangin. Amen. Lord, I want much more of you. Yes, Lord. To daily dwell in your presence, to decrease that you may increase. And every day, dear Lord, be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. Lord, we thank you for your grace. Amen. So we can come into your presence. Pastor Ray. Of your name, yes Lord, desiring for your word to manifest once. Let's just worship him from our heart. My heart today, I give you my spirit, I surrender my will, dear Lord, to you. All that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease. Yes, Lord. Hallelujah. Let's sing it all together now. I give you my heart. My heart today. I give you my spirit. I surrender my will. Yes, Lord. Dear Lord, to you. Have, Lord, Lord God is yours. I want to, yes, Lord, that you may increase. I want to decrease. Yes, Lord, increase. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Tayong lahat tayo imuko. Lumulog sa panalangin naman namin. Madakila ka sa aming kalagitnaan. Aming sariling kaisipan, pangangatwiran, mga dating paniniwala na hindi ayon sa iyong salita. Ibinababa naming lahat. Aming pride, anumang karangalan na binibigay namin sa aming sarili, lahat ay binababa namin sa harap mo, Ama. Dahil ikaw ang nais naming madakila sa aming kalagitnaan. Maitaas, mapapurihan, maparangalan, dahil ikaw lang ang tunay na karapat-dapat. Panginoon, umihiling kami ng habag para sa Lord, malinaw na pangunawa sa umagang ito
sa anumang bahagi ng salita mo na aming matatalakay. Alalayan mo po ang iyong lingkod, bigyan mo po ako ng lakas at ng tapang, ng karunungan para sabihin ang mga kaisipan mo sa paraan na makakatulong sa mga kapatid ko na nagsiparito ngayong umaga. Panginoon, huwag mo rin pong lampasan ang bawat pangangailangan na dala-dala ng iyong mga anak. Lord, hipuin ang mga nangangailangan ng hipo ng kagalingan, Panginoon. Oh God, iahon, Lord, ng mga kapatid ko na nasa, Lord, financial depression marahil sa mga panahong ito, Ama. May magagawa ka po, Panginoon. Kung kami magtitiwala lamang at kami lubos na susunod sa iyong instruction, Lord, iaahon mo kami sa aming mga pagkakalubog sa iba't ibang sitwasyon, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, na higit ka naming mapaglingkuran ng buong kasiglahan namin, kalakasan, Lord, at sa paraang nararapat, Lord, at higit kang makita sa buhay namin habang kami naghihintay, Panginoon, sa iyong malapit ng pagbabalik. Sa iyo po lahat ng papuri, even as we pray also, Lord, sa lahat ng mga nakatunghay sa amin via the internet, Lord, sa mga sandaling ito. Para sa iyong kapurihan, ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Para tayo magsupong lahat. Amen. Gusto ko lang sabihin, I appreciate the special song kanina about the changing dimensions. Habang nakikinig ako dun sa taas, parang nagpapalit na ako ng dimensyon. And praise the Lord. And iyon po ang tunay na ating dinadanas ngayon. Kung kayo ay sensitibo sa pagsubaybay, pakikinig sa salita ng Diyos, and you don't just come here to attend the service, kumbaga para magpakita, para magpa-check ng attendance, kundi talagang matamang nag-uobserba kung ano bang ginagawa ng Diyos sa Iglesia, paano ba ipinapangaral ang salita ng Panginoon. You see that we're changing dimensions. Tayo po, ang salita ng Diyos ay pinapangaral na sa isang dimensyon na hindi natin dating naririnig. So, ang salita ay nagpapalit ng dimensyon. At inaasahan po ni Lord that we change dimension with the Word. Habang ang salita ng Diyos ay pataas ng pataas ang antas ng pagkakapangaral, pagkakapresenta, amen, umaasa siya na ang ating buhay, ang ating katawan mismo ay susunod sa pagpapalit sa dimensyon, paglipat sa ibang dimensyon. And presently we are studying about the book of Acts. You see, nabanggit ko na ito minsan, sila mismo noon, naranasan na nilang mag-change ng dimension. At kung tayo ang magiging continuation ng book of Acts, dito sa ating panahon, kung dati ay merong ilan lamang na nakaranas ng traveling through thought, alala nyo si Felipe, di ba? At iba pang mga pangyayari sa Acts, individually, naranasan nila yon. Sa ating panahon, the whole church will experience that. In a moment, in a twinkling of an eye, will change dimension. Amen. At tayo sa presensya ng ating Panginoon. It's a very serious time where we're living right now. The time that we're living dahil hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng mga balita. Minsan mabuti rin para malaman natin kung ano nang nangyayari sa ating paligid at kung paano ito'y tumutupad sa mga hula ng kasulatan. Ang presidente ng Russia, si Putin, ay sila po ay nagsasagawa na. Nutusan niya ang kanyang mga pinuno na mamuno sa pagsasagawa ng tawag dito exercise para daw po sa isang malawakang gera. Nag-exercise na sila for the Third World War. Diba? Tinuturuan ng mga taong magsuot ng gas mask para sa isang nuclear holocaust na maaring mangyari anytime. Alam nila yun kasi nandun sa kanila ilang pinakamalalakas na bomba na pasasabugin sa Third World War. Amen? At ang sabi ng ating propeta, isa dun sa mga bomba nila ay meron ng tatak na Amerika. Okay? At kung tayo mananatiling alay ng Amerika, baka merong mas maliit na bomba nakalagay, Pilipinas. But you see,
it's a serious time. Bakit niya ina-exercise ang mamamayan kung paanong kumilo sa panahon ng gera na katulad na ito? Amen. Dahil alam niya, anytime, nakahanda na silang pumindot ng kanilang buton. At hindi maaaring walang ganti mula doon sa ibang mga bansa na may involve. Amen. But you know, praise the Lord, salamat sa Panginoon dahil meron tayong ibang paghahanda na ginagawa. Hindi tayo nag-aaral magsuot ng gas mask. Hallelujah. Hallelujah. Hindi tayo nagdi-drill para malaman kung paano mabilis makapasok doon sa mga dungeon o doon sa mga taguan sa ilalim ng lupa para hindi maapektuhan ng bomba. Alam niyo yung paghahanda natin, pag natanggap niyo ang banal na Espiritu, that's all the preparation that you need. Dahil ang pangako ng propeta bago bumaksak, isa man sa nuclear weapon na yun dito sa ibabaw ng lupa, amen, tayo ay kukunin na ng ating Panginoon. Tayong may bautismo ng Espiritu Santo. Tayong tumanggap ng Kanyang salita at ipinamuhay ito, binihis ito sa ating buhay. Amen. Yun ang preparasyon na ginagawa natin. Hindi tayo naghahanda para sa Third World War. Handa tayo para sa rapture. Hindi para sa atin ang Third World War. Hallelujah. Sabi ni Putin, yung balita yung nagsasabi na naka-invento na sila ng isang klase ng bomba na kung tawagin ay Satan 2. Nasabi, sa isang iglap, pwedeng bumura sa Europe. Sa mapa. Think of it now. Europe yan. Kumpara niyo yung Pilipinas sa Europe. At ang sabi, ito raw bomba na ito ay hindi madidetect nung pang-detect ng missile. Anong tawag doon, Brother Arnel? Whatever. Meron silang mga sistema na madidetect nila yung bomba, di ba? Pagka-release, maaari nilang pasabugin sa air, whatever. Pero, alam nyo, praise God, ang ating pang-detect ay ang Holy Spirit. Hallelujah. Wala pong hindi nadidetect ang Holy Spirit. Kaya sabi, kahit nga ang mga malalalim na bagay ng Diyos ay nadidiscern ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Kaya pagkaalam na ni Lord na i-release na yun, amen, nakaiyahanda niya ng iglesia, may baptism na sila ng Holy Ghost. Amen. Yung Holy Ghost natin, makakaalam na pipindutin na nila yung mga buton. Kaya kukunin na tayo, aalis na tayo para mailagan. Hallelujah. Ang kanilang mapaminsalang mga inbensyon. Think of it now. Sila mismo ang nag-imbento, ang tao mismo nag-imbento ng sarili niyang ikakapahamak. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Binigay niya sa atin ang unawa para makapaganda sa araw na yon. Right, dito sa Acts chapter 19, tutuloy natin ating pag-aaral sa Book of Acts. Babasahin natin ang mula sa verse 1 hanggang verse 6. Tayo lang dito may ulit sandali bilang paggalang sa kanyang salita. Sana ma-special song din ng ating mga kabataan yung kinanta nila kanina sa ating camp meeting na malapit nang dumating. Paalala din sa mga leaders ng family grouping, yung pong ating ambagan para sa konting iaambag natin sa mga bisita natin this coming anniversary. Sana po ay naibigay na. Bigay na kay Brother Joshua para maibigay na sa in-charge sa magluluto para po sa preparasyon na nararapat sa parating na anniversary natin. Okay. Kung nakita nyo na, ang sabi dito sa verse 1, 19 verse 1, "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost? Ngayon, alam niyo na kung bakit yun ang aking introduction. Have you received the Holy Ghost since ye believed? Now, the scripture doesn't say when you believe, but have you received the Holy Ghost since ye believe?
Simula nung sumampalataya kayo, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo? Hindi nung nang sumampalataya kayo. Kasi yan po ang turo ng mga baptist. Pag sumampalataya kayo, kasabay nun ay natanggap niyo na ang Espiritu Santo. But the scripture here is very clear. Amen. Kailangan sumampalataya ka muna and God may test your faith for a while and then He shall give you the Holy Spirit. Have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Verse 4, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Maaari tayo magsupo. So this is Christ in the True Church is a continuation of the book of Acts. This is part 11. Ating subtitle ay, Resist Not the Baptizer. Resist Not the Baptizer. Mamaya, mas maintindihan niyo kung bakit ganyan ang ating title ngayong umaga. Right, bago ako magpatuloy, gusto ko lang, formally, baka yung iba po hindi pa alam, ano? Formally, gusto ko lang i-announce na sina Brother Joey, ang kanyang may bahay, pangalan nito, Brother James at ang kanyang may bahay at ang kanilang pamilya ay formally ating pong tinatanggap sa church natin bilang miyembro. Amen. Pagkatapos po nilang makipag-usap sa kanilang pastor, magpaalam at nagkausap na kami ng kanilang pastor at karoon po ng magandang unawaan tungkol sa kanilang pagparito. Isa sa mga dahilan, siguro mas malapit ng konti yung ating church, pero iba pang dahilan ay it's between the pastor and these people, at between myself. So gusto ko lang pong itrato natin sila bilang mga kasama natin talaga dito sa church. Okay? Para sila yung mapalagay. Of course, yung mga santos, sorry, ay mas nauna pa nga actually silang nagsisimba dito bago pa sina Brother Joey. Sila po'y formally ating tinatanggap. Amen, bilang mga kapamilya natin dito sa EBA. God bless you. Right. Acts 19. I'm sorry, meron pang isa nagpaalam sa akin nung Sunday. Sister Ledy ng Sister Ledy, ayun. Sister Ledy, siya po ay nagsimba din sa church ni Pastor Ruel at siya ay nagpaalam ng maayos na doon. Siya po ay pinayagan ni Pastor Ruel na dito na sa ating magsimba at para maging regular nating kasama dito sa ating pananambahan. God bless you, Sister Ledy. God bless you. You're welcome. Alright, resist not the baptizer. Dito sa Acts 19, pagkatapos nating matalakay ang tungkol kay Apollos, sino ba nag-enjoy dun sa pagtalakay natin sa example ni Apollos? At nararapat nating sundan yung ehemplong yun kung tayo ay continuation ng Book of Acts. Alright, dito naman makikita natin na si Pablo, pagkatapos niyang mag-google ng 1 taon at kalahati sa Corinth, ay naisipan niyang humayo na at magtungo sa ibang lugar. At pag-alis niya po, ay siya namang dating ni Apollos doon sa Corinth. So paalis si Paul, yun na eksena, si Apollos naman ay mananatili sa Corinth. And so, ang sabi, pagdaan ni Pablo sa upper coast ng Ephesus, ay nakasumpong siya, dito sa verse 1, 19 verse 1, kung gusto niyo sundan, nakasumpong daw siya ng mga disciples. So, evidently, itong mga taong ito ay nakarinig na ng mensahe. Hindi na po sila doon sa dating paniniwala ng mga Hudyo na ang sinusunod lamang ay yung mga kautusan ni Moises, and so on and so forth, not knowing about the Messiah or the Messiah has come or His prophet has come. Amen. So, itong mga taong ito, narinig na nila ang pagdating ni John at
they were very particular actually sa kanilang paniniwala doon sa introduction ng ministry ni John, na siya bilang tinig ng Diyos na sumisigaw sa ilang na siyang maghahanda ng daan sa pagdating ng Mesiyas. Alright? And so because of that, they were already disciples. Yung salitang disciple ay hindi ginagamit ng mga Hudyo noong panahong yun. Hindi ginagamit ng mga Grego. So evidently, ito ay termino na gamit ng mga believers, ng kumbaga message believers, kumbaga ilalagay natin sa ating panahon. Alright? At ang sabi dito, verse 2, and he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? Tinanong sila ni San Pablo, natanggap niyo na ba ang Banal na Espiritu? Simula nang sumampalataya kayo sa mensahe. Okay? O sumampalataya kayo kay Jesus na in-introduce ni John. So nakita ni Paul na mukhang mga believers na talaga itong mga tao ito, kung magdamit, mag-ayos, kumilos, manambahan. Pero may nagsabi sa puso ni Paul na something is lacking. Kaya tinanong niya, marahil dito nagkukulang. So God led Paul to ask them, have you received the Holy Ghost since you believe? Ang sabi ng ating propeta, parang mga baptist itong mga taong ito eh. Diba? Na nabautismuhan na, naniniwala, once you're saved, you know, when you believe, you receive already the Holy Ghost. Actually, amen, pero nung panahong yun, ay makikita natin, itong mga taong ito, hindi pa nila alam ang tungkol sa Holy Ghost. Alright? So, nagtanong si Pablo, natanggap niyo na ba ang Banal na Espiritu simula nang kayo sumampalataya? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Hindi pa nga namin naririnig ang tungkol dyan. Kung meron bang Espiritu Santo, yun ang kanilang sagot. Para sa akin ito ay kamangha-mangha, nakapagtataka. Bakit? Kasi sila ay tagasunod ni John, katulad ni Apollos din dati. Alam niyo yung example ni Apollos last Wednesday? So itong mga taong ito, marahil ay ka-fellowship ni Apollos, marahil isa sa mga tinuturuan niya. At ang sabi, nung tanungin sila kung natanggap nila ang Banal na Espiritu, sabi na hindi pa nga namin narinig, meron palang Holy Spirit. Katakataka dahil yung kanilang sinusundang tao, nakatanggap ng Holy Ghost, nandun pa lamang sa sinapupunan ng nanay. Si John. Remember? Nung magkasalubong si Elizabeth at si Mary, dahil napuspos ng Espiritu si John, sa sinapupunan, tumalon siya. Dating walang kakibo-kibo doon sa sinapupunan. Akala nila ay, may depresya yung bata o baka patay na yung bata. Pero nung marinig niya ang pangalan ng Panginoong Yesus at madaiti yung tiyan ng kanyang kay Elizabeth, ay lumundag siya, napasipa siya doon sa sinapupunan ni Elizabeth. Bakit? Napuspos siya ng Holy Spirit. And not only him, yung tatay at nanay niya, nakatanggap na ng Holy Spirit. Pero itong mga tagasunod niya, pagkatapos siyang mamatay, ay hindi pa nauunawaan ang tungkol sa Holy Spirit. Nakita niyo yung eksena? Hindi pa nga nila naririnig ang tungkol sa Holy Spirit. But you know what? Kung talagang nakinig sila sa preaching ni John, dapat narinig na nila. In other words, may mga taong nakikinig, pero hindi naman talaga nakikinig. They hear with the hearing of the ears and with the understanding of the mind, but they don't hear with the hearing of the heart and the revelation in the heart. Naintindihan nyo? Dalawang magkaibang bagay yun, di ba? Nung pag sinasabi ng Biblia, dun sa especially sa church ages, ating pinag-aralan, nakaraan lang, he that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Yung ear na sinasabi doon ay hindi literal na tenga, kundi pandinig ng puso. Pandinig na nakakatanggap ng revelation dahil yung kanilang tatanggapin ay sinasabi daw ng Espiritu. Alright, so itong mga disipulo ni John, ni John, na nasumpungan ni Pablo dito sa Ephesus, amen, ay hindi nila napansin. Hindi nila napagtuunan ng pansin. Siguro, maganda sabihin. They missed the emphasis that John was making about his purpose of coming. Alright? Kung titignan natin ang scripture sa Matthew 3, 5-12. Tingnan nga lang natin. Alright, this is about John. Then went out to him
Jerusalem and all Judea. Ibig sabihin, lahat ng taga-Jerusalem, lahat ng gustong pumunta sa kanya, and all Judea, lahat ng mga taga-Judea na gustong magpabautismo, and all the region round about Jordan. Verse 6, and were baptized of him. So you see, itong mga taong ito, ay ilan dun sa mga pumarito sa eksenang ito, sa Biblia. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come? Kung makita niyo mga Pariseo sa Sadduceo, na alam niya wala namang pagsisisi talaga, kundi politically motivated lang, kaya nandoon, dahil maraming na-stir up doon sa ministry nitong lalaking ito. And, gusto nilang mag-take advantage. Amen. Makuha ang simpatya ng mga tao. Ayaw nilang malayo sa kanilang pananampalataya itong mga tao ito. So, pumunta sila roon, hindi para talaga magsisi o magpabautismo dahil sa naniniwala sila, kundi nandun sila for some other reason. Kaya ito ay na-discern ni John at ang sabi niya, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come. Kayo'y lahi ng mga ulupong. Think of it now. Isipin nyo, what a welcome sa church, sa service nung araw na yun. Nung merong mga malalaking tao na nagsidating. Pero dahil sa na-discern ng Espiritu ng Panginoon, ang kanilang motibo, imbis na sinabi, you're welcome to come now. Sabi, kayo mga lahi ng ulupong. Anong pinagagawa nyo dito? Sino nagbabala sa inyo tungkol sa galit na paparating? Hallelujah. Verse 8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Magpakita muna kayo ng bunga ng pagsisisi. Bago kayo pumarito at sabihin nyo gusto nyo magpabautismo. Verse 9. And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Huwag nyo sabihin na si Abraham ang ama nyo. Dahil kaya ng Diyos na magpalitaw ng mga anak niya sa pamamagitan ng mga batong ito. Amen. Verse 10. My, what a preacher. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down. Pagkatapos niya sabihin, magpakita muna kayo ng bunga ng pagsisisi. Ay sa kanya sinabi, nakaumang na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti ay sinisibak at pinatutumba. At ginagatong, cast into the fire. In other words, madali naman yung tukuyin eh. Kung sino yung inuumangan na ng palakol at handa ng patumbayin at igatong. Di ba? Pagkatapos niya sabihin, kayo ay magpakita ng bunga. Pagkatapos sabihin niya na meron na mga papalakulin dito at igagatong. You see? Praise God. So he's not a compromiser at all. At doon napabilib itong mga taga-Ephesus na ito na nasumpungan nitong si San Pablo. Sila ay, kumbaga, masyado silang napahanga. In-admire nila ang personalidad ni John, ang tapang niya, ang klase ng ministry na meron siya, na hindi siya natakot kahit sa matataas na tao para ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hallelujah! And so, ang kanilang isip ay natuon doon sa mensahero. Are you listening to me? John. You know, siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. But you know what? They missed the very message of John. Hallelujah! Naniwala sila na siya yung tinig na sumisigaw sa ilang, na siya yung maghahanda ng daan. Pero they missed yung pinaghandaan ng daan. Hindi ba? Natatawa tayo, pero alam nyo, marami sa mga message believers ang parang ganyan. They are stuck with the prophet. Nagsugo ang Diyos ng propeta. At alam nila lahat ng kwento tungkol sa propeta. At ilan ay binibida na nakasama nila sa pangingisda at pag-hunting. At alam nila kung anong mga nangyari on a certain date and at a certain place. At lahat, kabisado nila. But you know what? Brother Branham did not come to introduce himself.
Kaya hindi po mahalaga kung gaano nyo ka-importante yung propeta. Ang importante ay gaano nyo kakilala yung propeta. Ang importante ay makilala nyo kung sino yung talagang pinakilala niya dito sa ibabaw ng lupa. Dapat nagawa nyong, hallelujah, makasunod dun sa transition mula sa propeta patungo sa kanyang mensahe at sa fulfillment ng kanyang mensahe. Yung emphasis ay hindi nila nakuha. Tingnan natin. So nakita nila yung tapang at lahat, klase ng ministry, yung anointing. At sila na-in love doon sa klase ng ministry. And it's not really bad as long as makita mo yung mensahe. Alright? Sabi dito, doon tayo sa itutuloy lang natin yung scripture. Ano tayo? At sabi niya dito sa verse 11, tingnan nyo, kung pinakinggan nila ito ng gusto, ay hindi nila pwedeng sabihin na hindi pa namin narinig ang tungkol sa Holy Spirit. Because ang sabi dito ni John, alright, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me, merong sumusunod sa kanya. Hindi siya ang emphasis. Can you say amen? Siya isang tanda lamang tungkol sa dumarating sa kanyang likuran. Hallelujah. That is mightier than I. Mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Mas dakila kaysa sa kanya. Whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So meron ng Holy Spirit, may fire na sa mensahe ni John. Kaya lang yung mga tagasunod niya, yung mga nakikinig ng kanyang mensahe, they miss the emphasis. They missed the prophecy. They were stuck with the messenger. Hallelujah. At ang sabi pa, tungkol dito, sa darating na Mesiyas, kay Jesus, na siyang tagabautismo ng Espiritu at apoy, sabi niya, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, and he will burn up the chaff with unquenchable fire. Hallelujah. So it is speaking of the Lord Jesus Christ. Alright, so, tagasunod sila ni John, pero hindi nila narinig ng tama yung kanyang mensahe, kaya hanggang ngayon, paulit-ulit lamang sila. Amen, tungkol sa mensahero. So, ang sabi ni Paul sa verse 3, pagkatapos sagutin ng mga taong ito, na hindi pa nila narinig ang tungkol sa Holy Spirit. Sabi ni Paul sa verse 3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? Pansinin niyo ito, this is very important. Dito, si Paul ay pinangunahan ng Espiritu na magtanong tungkol sa paraan ng pagkakabautismo nila. Nung siya'y nangungusap tungkol sa Holy Spirit, remember, he was talking about the Holy Spirit with these people. Dahil hindi pa nila narinig. Dumating yung mensahero na nag-introduce ng Mesiyas, na samantalang siya dumating na at nakaalis na at naisugo na yung Holy Spirit at ngayon ay kasalukuyan nyo lang nagbabautismo. Sino? Si Jesus ng Holy Spirit. Remember, hindi po tao ang nagbabaptize ng Holy Spirit. Are you listening to me? Ang sabi ni John, yung nasa likod ko, yung sumusunod sa akin, siya ang magbabautismo sa Espiritu at apoy. So, walang taong nagbabautismo ng apoy o ng Espiritu, walang church, walang sino man, amen, na nagbabautismo ng Espiritu Santo. Isa lang, si Jesus mismo, ang Mesiyas, ang Diyos mismo, siya ang nagbabautismo ng Espiritu at apoy. Alright, pero nakita ni Paul ang pangangailangan na malinawan sila tungkol sa bautismo nila sa tubig. Kasi merong direct link ang bautismo sa tubig sa bautismo ng Espiritu Santo. Yung tamang paraan ng bautismo ay mahalaga para matanggap nyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Okay, or else, bakit tatanungin pa ni Paul? Hindi sana pinag-pray na lang muna niya na matanggap nila ang bautismo ng Espiritu Santo, and then ang Holy Spirit nang bahalang mag-convince sa kanila at lahat na kailangan nilang magpabautismo ulit at gawin na iba pa mga bagay. But you see, there was a direct link. Kailangan tama ang bautismo mo para matanggap mo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah. So kailangan mag-dwell siya muna tungkol sa water baptism.
Remember, si John ay nagbautismo para lamang sa pagsisisi, para sa, tawag dito, pagsisisi ng mga tao. Hallelujah. At hindi pa na ituturo ni John ang tungkol dun sa bautismo bilang preparasyon para manghingi ng mabuting konsensya para sa pagdating ng Holy Spirit. Alright? Hindi pa niya tinuturo yung Acts chapter 2 verse 38, kung saan sinabi ni Pedro, amen, kung kayo nagnanasang maligtas, dahil tinanong ng mga tao, paano kailangan namin gawin? Sabi niya, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit or the Holy Ghost. Alright? So, hindi pa naituro dito sa mga taong ito ang tungkol doon. Kumbaga, ito na yung tamang formula. Amen? Yung bautismo nila ay lipas na. Ito'y lumipas pagkaalis ni John at ng kanyang ministry. But here's the right baptism now na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan gawin para Para matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya kinailangan tanungin ni Pablo itong mga taong ito. So, sabi nila, nung tanongin sila, paano kayo nabautismoan? And then he said, unto John's baptism. Unto John's baptism. Pansinin niyo yung pagkakasabi. Sa bautismo ni Juan. Gusto ko ipakita dito sa inyo na tao ay pwedeng magbautismo sa tubig. At kagaya ng sabi ko kanina, ang Diyos lamang ang makakapagbautismo sa Espiritu Santo. Gusto ko sabihin sa inyo na maraming tao ang mas gustong magpabautismo sa tao kaysa sa Diyos. Mas madali silang magpabautismo sa tao kaysa sa Diyos. Sunod-sunuran sila sa taong nagbabautismo sa kanila, pero pagdating sa Diyos, ay nagre-resist sila. Praise the Lord. Nakita na ba kayo ng baptismal service kung saan ang babautismo ay bilang nagpapasag at magtatadyak at pinagkakalmot yung diakono, yung preacher na magbabautismo sa kanya at sinabunutan, ayaw kong palubog. No, di ba? Hindi ko pa alam. Wala pa yatang karanasan si Baron namin gano'n. Hindi ko alam kung meron siyang gano'ng karanasan. Nung ilulubog na niya, biglang, nag-resist. Ang tanging paraan para mailubog siya ay kailangan juduhin siya. Pag gano'n kasi, kailangan mo pala mag-aral ng martial arts bago ka makapagbautismo kung magre-resist ng gano'n. But sa mga tao, parang andaling magpatianod ng mga tao. Sige, bautismo mo na ako. Sige, ilubog mo na ako. Diba? But you see, pagdating sa Holy Spirit baptism, doon nagkakaproblema. Mas nagtitiwala ang tao doon sa taong nagbabautismo kaysa doon sa Diyos na nagbabautismo. Kapakita ko yan sa inyo. So, iba yung bautismo ni John sa bautismo ng Holy Spirit. So, they say, kami bautismado na ni John. Sa bautismo ni John. Hallelujah. And so, praise God, pinaliwanag ni Pablo dito sa verse 4, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ. When they heard this, pansinin nyo, they were baptized in the name of what? The Lord Jesus. So merong mga tao rito, may mga bisita tayo, ang tanong nila, kailangan ba ako magpabautismo pa ulit? Nabautismohan na ako. Bautismohan na ako dun sa Katoliko. Bata pa lang ako, binautismohan na nila ako. Okay? So number 1, gawa tayo ng process of elimination. Yung bautismo sa Katoliko, ng bautismo ng bata ka, mali. Bakit? Kasi ayon sa Acts 2:38, kailangan magsisi ka. Saka ka magpabautismo. Aber, sabi mo nga sa akin, paano ka nagsisi? Nung kayo isang buwan o 2 buwan pa lamang. You see? So ano yun? Elimination. Eliminate natin yun. Wala yun. Mali yun. Di ba? So repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Paano ka binautismohan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, winisikan ka sa mukha. So eliminate that. That's not the right baptism. Huwag mo sabihin na bautismo na ako, hindi ko na kailangan yan. No, inutusan ka ng Diyos
sa pamamagitan ng kanyang salita na magpabautismo, magsisi at magpabautismo. Kung tatanggap ka ng Holy Spirit, kailangan sundin mo ang kanyang utos. Tamang formula ng bautismo. Tama ba? Alright. Well, sabihin mo, okay, pagkatapos ng pagiging Katoliko ko, na-convert ako, naging Christian na ako eh. Bautismohan na rin ako, Pentecostal Church. Paano ka na-bautismohan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay, at saka po sa kainilubog. Right. Mali pa rin. Kasi ang tanging bautismo na ginawa ng mga unang believers ay sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. At ito, inulit na naman ni Paul. Alright? Pinaliwanag niya ang tungkol sa Holy Spirit at tungkol sa ating Panginoong Kristo. At sabi dito, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat ng iba pang bautismo sa Book of Acts ay palaging sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalan ng Panginoong Kristo. Walang sino mang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. The Lord is leading me to present this to you. Parang elementary subject natin, dahil siguro marami tayong bisita. Okay? Yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi pangalan. May pangalan yung Ama, Anak, Espiritu Santo doon sa utos ni Lord sa Matthew chapter 28. Di ba? Gawin yung disipulo lahat ng bansa at bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sabi kasi nung ibang mga church, kita nyo, si Jesus yung nag-utos nyo eh. Sino susundin natin? Si Jesus o si Peter? Kasi si Peter nga naman yung sumagot dun sa Acts. Si Jesus yung nagsabi dun sa Matthew 28. Sino susundin natin? Si Jesus o si Peter? Sabi ni Jesus, Father, Son, Holy Ghost In the name of the Father, Son, Holy Ghost Diba? Kaya sabi, mas sigurado kami kasi si Jesus ang aming sinunod. Ibig mong sabihin, nag-away si Jesus at si Peter? Pagkatapos ni Peter matanggap yung Holy Spirit, na ipinangako ni Jesus na isusugo niya, na pagka natanggap daw nila ay ituturo sa kanila ang lahat ng katotohanan. Ibig sabihin, nung dumating yung mga aliw, yung Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan, sa katinuruan si Pedro na sumuway kay Jesus. Parang mali yung pagkaunawa mo sa Biblia pag ganyan, Tama ba? Alright? So yung, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, ay tinupad ng tama nung mga nakatanggap ng Holy Ghost. Alright? Dahil nalaman nila, naunawaan nila na yung pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo ay Panginoong Hesukristo. Alright? Palagi ko in-illustrate ng ganito. Pagka inutusan ka ng magulang mo, halimbawa, pinabili ka sa tindahan, o bumili ka nga ng gatas, anak, yun ang utos ko. Si Justin, papunta sa tindahan ni Aling Pepang. Pagdating niyo sa tindahan, hindi niyo sasabihin, anak, bumili ka nga ng gatas. Inulit niya lang yung aking utos. Tama ba yun? Yun ang ginagawa ng maraming church ngayon. Inuulit lang yung utos ni Jesus. Diba? Bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Si Justin, palibasa, nakatikim na nung gatas na iniinom namin sa bahay at saka nabasa niya kung anong pangalan. Nung sabihin ko sa kanya, bumili ang gatas kay Aling Pepang, hindi niya ulitin yung aking utos. Susundin niya yung aking utos. Sasabihin niya, Aling Pepang, pabili nga po ng Alaska. Kasi alam niya kung ano yung pangalan ng gatas na aming binibili at iniinom sa bahay. So, ganun yung bautismo. Kung merong sa inyo na nabautismo Christian na kayo, hindi natin yun minamalit. Ang Diyos may paraan ng pagtawag, pag-akay, unti-unti, di ba? Pero ngayon ay kailangan ipaliwanag sa inyo, sabihin sa inyo na iyon ay maling formula. At this is very critical kasi kailangan nyo ng tamang formula para matanggap nyo yung bautismo ng Espiritu Santo. Kaya si Pablo, kahit na nabautismo na sila sa bautismo ni Juan, ang sabi niya, hindi sapat yan. Hindi na po pwede yun dahil meron ng tamang bautismo ngayon, tamang formula na tinuro ang Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Kristo dapat ng bautismo at ilulubog sa tubig. Amen. Sa kanyo matatanggap ang Holy Spirit. Okay, so kung meron dito na bautismoan, amen, sa ibang paraan maliban sa pangalan ng Panginoong Kristo, kailangan nyong magpabautismo ulit sa tamang paraan. At yun ay sa pangalan ng Panginoong Kristo kung gusto nyong matanggap ang Espiritu Santo. Well, you might say, Brother Ray, naniniwala ko meron akong Holy Spirit. Dahil kung may Holy Spirit ka, susunod ka sa salita ni Lord. Amen? Dahil yung
Meron kasing exemption sa rule eh. Nung nangangaral si Pedro sa sambahayan ni Cornelius, alala nyo? Habang nangangaral siya, grabe yung revelation ni Lord sa mga tao. Doon sa kanyang pangangaral, na habang siya'y nangangaral, amen, kumbaga tinatanggap ng gusto ng mga tao yung salita. Pangangaral ni Pedro na habang sila'y nakikinig, binabaan na sila ng Holy Spirit, binautismuhan na sila. At dahil doon, anong sunod nilang ginawa? Nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi natanggap nila yung Holy Spirit. Pero ang regular route, kumbaga ang regular na proseso, magpabautismo na kayo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Yesus sa tamang formula, and then ang pangako, tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, isa pang tanong, you might say, Brother Ray, di wala na pala akong problema kasi napautismo naman sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus Christ dun sa oneness group. You see, hindi lang tamang letra, hindi lang tamang titik, hindi lang tamang spelling, tamang bigkas ng pangalan ni Jesus importante, kundi tamang konsepto ng bautismo. Alright? Kasi, naalala nyo, nung i-define ko yung logos, in the beginning was the Word. The Word means, galing yan sa salitang logos. Ibig sabihin ay a thought or a concept, or an utterance of a thought or concept, an expression of a thought, amen, with the concept behind it. Hindi lang ito salita na binigkas, kundi dun sa salita napapaloob ang tamang ideya. Alright? Kasi meron nagbabautismo sa pangalan din ng Panginoon Yesus. Makinig kayo sa akin, baka makatulong ito sa iba sa inyo. Amen? Tama na, sa pangalan ng Panginoon Yesus, nilubog siya sa tubig, inahon siya sa pangalan ni Jesus. Pero ang nasa isip ng preacher habang binabautismo niya, pagkalubog nito, ligtas na siya. Baptism doesn't save you. Pwede kang bautismohan ng paulit-ulit hanggang sa makilala mo na lahat ng butete doon sa, doon sa sapa. Pero kung di tama ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo, ay walang mangyayari sa pagkakabautismo sa iyo. Diba? Praise the Lord. Kailangan tama yung konsepto. Saan nasusundan niyo ko? Okay? Yung nagbabautismo, dapat tama yung nasa isip niya na ito ay gagawin mo bilang pagsisisi mo at para matanggap mo ang lubos na kapatawaran ng iyong kasalanan na hinahanda ka sa pagdating ng Holy Spirit. Yun ang tamang concept ng bautismo. Hindi nagliligtas. Ang tubig ay hindi nagliligtas. Sinong nagliligtas? Ang Holy Spirit. Ang Diyos, kanong ka-importante ang Holy Spirit baptism. So yung tubig ay paghahanda lamang para dumating yung Holy Spirit sa buhay mo. Yung buhay mismo ni Kristo, yun ang magliligtas sa iyo. Hindi yung tubig ng bautismo. So you see, dapat tama yung konsepto. Kaya kung meron man na bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, pero yun ang turo nila, amen, nung mabautismo ka, naligtas ka na, mali pa rin yung bautismo. Alright? At kung merong duda sa inyo, kayo sa una yung bautismo, amen, ang sabi ni Barnabas, hindi makakasama na magpabautismo kayo ulit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para matanggap nyo ang Espiritu Santo, because it is very important. Pinakita dito sa ating pinag-aaralan na kinailangan buksan muna ni Pablo, amen, ang tungkol sa kanilang bautismo sa tubig bago niya itinuro ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Alright. Sabi dito sa verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So makita nyo dito, they did not argue, they did not fuss, they did not resist. Diba? Kung paano hindi sila, tawag dito, nagpapasag nung sila bautismohan ni John. Hindi sila lumaban kay John, hindi sila kumontra. Nagpatianod sila, sumuko sila sa bisig ni John at sila'y nailubog. Nung maipresenta sa kanila ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, amen, ang tamang bautismo sa tubig, they also did not resist. Ano yun? Ready na sila na babautismohan sa Espiritu Santo. They were telling God, Lord, kung yan ang gusto mo, kunin mo kami sa iyong bisig at ilubog mo kami sa iyong Espiritu at sa iyong apoy. Are you listening to me?
Amen. They did not resist the Holy Spirit nung ma-reveal sa kanila ang further truth. Amen. Now, bakit ko sinasabi ito? Meron kasi mga tao hanggang ngayon, iniisip nila, amen, hindi pa ako bautismado ng Espiritu, kailan ko kaya matatanggap ang Holy Spirit? Kailan ko kaya matatanggap yung bautismo ng apoy na sinasabi ni Brother Ray na siyang magsiselyo ng aking kaligtasan, na tunay magliligtas sa akin. Hanggang ngayon, puno pa rin ng duda yung iba sa inyo. Amen, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kanilang kauuwian pagdating ng araw, kung mararapture pa sila, no? Hindi kailangan manatiling ganyan. Ang sinasabi ko sa inyo dito, pag ginawa niyo na yung bautismo sa tubig, sa tamang paraan, ginawa niyo yung requirement, ang pangako ni Lord, ibibigay niya sa iyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Tama ba yun? So ang sinasabi ko, walang dahilan para mahadlangan ka kung talagang ikaw ay nagpabautismo na ng tama. Tama ang formula ng bautismo sa tubig. Walang dahilan para hindi ka mabautismo ng Espiritu Santo. Hindi mo kailangan maghintay ng darating na camp meeting. Hindi mo kailangan maghintay ng darating na linggo. Hindi mo kailangan pumunta sa altar. Amen. At ikaw ay magkakawag dito at umiyak at magbahain mo ng luha ang altar bago matanggap ang Holy Spirit. Right where you are. If you realize, Lord, I obeyed your word. Kung paano hindi ako nag-resist doon sa nagbautismo sa akin. Now I'm not resisting you. Pero kapag ang nasa isip niyo palagi, hindi pa ako karapat dapat hanggang ngayon sa bautismo ng Espiritu Santo. You're resisting the Holy Spirit. Masyadong malaki aking nagawa nung araw. Yung kasalanan ko dati, you're resisting the Holy Spirit. But, reasoning, everything. Hallelujah. You are resisting. Anong kailangan mong gawin? Magpatianod ka lang. Hallelujah. Sumuko ka lang. Hallelujah. Praise the Lord. Umaasa ako, bago matapos ang gawain natin, merong mga taong dati pa dapat na bautismo ng Espiritu Santo ay mabautismoan ngayong gawain natin ito. Bakit? Amen. Kaya lang kayo hindi pa nakakatanggap kasi you're resisting the Holy Spirit. You're resisting. Hindi ka nagpapatianod. Hindi mo binibigay ang iyong spiritual na katawan, kumbaga, para ikaw ay mailubog niya sa kanyang sariling buhay. Hallelujah. That's to be the name of the Lord. You see, may mga bagay na hindi natin lubos maintindihan. Pero, pagka sumunod tayo ng lubusan, ay na makakatulong sa atin. Sometimes kasi, yung iba, hindi nila naintindihan ng gusto. Holy Spirit, masyadong mataas para maintindihan ko. Hindi mo kailangan maintindihan ng gusto. Kailangan panampalatayan mo na pagkatapos mo mabautismo sa tubig, pwede kang makatanggap ng Holy Spirit. Naintindihan nyo? Yun lang kailangan nyo maintindihan. Yun lang kailangan nyo panghawakan. Hindi nyo kailangan maintindihan ng lahat ng bagay at ng mga detalye at lahat. I don't believe na kailangan maunawaan mo muna lahat ng misteryo sa message bago ka mabautismo ng Espiritu Santo. Pag tinanggap mo kung ano yung presentang word sa iyo, amen, na panampalatayanan mo ng buong puso mo, di kayo nagpatianod, you can receive the Holy Spirit right there. Kung nabautismohan ka na ng tama, and then naipresenta sa iyo ang message, ang tungkol sa Holy Spirit baptism sa ating panahon, there's no reason para hindi mo matanggap. Hallelujah. Hindi ko pa masyado naintindihan yung ano ba yung theophany, ano ba yung changing dimension. You see, sino ba sa inyo mga dumaan sa therapy nung araw? Magkaroon kayo marahil ng problema, may na-stroke, meron nagkaroon ng vertigo. Alam niyo kung ano yung vertigo? Sino ba nakaranas ng vertigo? Yung problema yun dun sa tenga sa inner ear natin. Sabi nila, meron daw nabubuo kasing calcium, tawag dito. Calcium na nagiging mga maliliit na bato doon sa loob ng tenga natin. At may parte yung tenga natin, loob na bahagi nito, na kumbaga dating nakadikit yung mga batong yon, biglang maaring makalas yung batong yon at pupunta sa lugar na kung saan ay aalog-alog ito, kumbaga, at mawawala sa balanse. At yun ang dahilan, kaya minsan paggising mo sa umaga, tatayo ka, biglang iikot yung daigdig mo.
Kala mo you're changing dimension. At nahihilo ka, susuka ka at lahat. Ang tawag diyan, vertigo. May problema ka sa vertigo. At meron pong nagsasabi na merong therapy na ginagawa dyan. Meron silang, siyempre, unang-unang Panginoon, magpapagaling siya, kaya niyang ayusin yan, di ba? Pakahirap po niyan. Si Sister Bennett nakaranas niyan at kita kong anong hirap niya. So, ang sabi na, kailangan daw ibalanse yung mga batong yun na nakalas dun sa anumang bahagi ng tenga nyo. Kailangan balansehin. Kaya may therapy kayong dapat daanan. Pero po isang preacher, amen, nagkaroon siya ng ganito. At ang sabi nung kanyang asawa, narinig niya na mayroong isang babae na tumutulong diyan, nagte-therapy ng ganyang mga may problema sa vertigo. Sabi niya, kailangan sumunod ka raw sa kanya, kailangan ipagtiwala mo ang sarili mo sa kanya. So sabi ng preacher, sige nga. So habang nandun yung misis niya, yung mga anak niya, nandun na yung babae. Remember, this is a message preacher, ha? At ang sabi ng babae, kailangan magtiwala ka ng gusto sa akin, sumunod ka lang, huwag kang lalaban. Huwag kang kukontra. Yang ginawa sa kanya, habang nakahiga siya, inangat siya ng konti, kung kalahati sa pagkakaupo. Ang sabi niya, sige, iangat kita, kalahati sa pagkakaupo. Pagkatapos, ikaw ay ibabalibag ko pabalik dun sa pagkakahiga mo. It's all part of the process. Pagkatapos ay hahaltakin kita ulit ng bigla, pabalik doon sa posisyon mo. Iupo kita pagkatapos, ililipat kita ng forma at papaikot-ikutin kita sa kama, basta sumunod ka lang. Sabi ng preacher pa naman, susunod sa babae. Pero malaki na problema niya, kailangan niya ng tulong. So sumunod siya. Nagtiwala siya. Sabi niya, hindi ko man maintindihan kung ano yung ginagawa niya at paano ako matutulungan ng mga pagbabalibag niya sa akin. Pero sumunod ako. At nakatulong sa kanya. What's that? You see, may mga bagay hindi natin lubos maintindihan na sinasabing salita ni Lord. Pero kailangan pagtiwalaan natin. Hallelujah! Yung nagsasalita, paniwalaan natin ng Diyos. Remember, hindi ang tao ang magbabautismo sa inyo. Amen? Kailangan. Well, huwag niyo pong gagayahin yan, yung sinabi ko sa bahay. Baka ako ay damputin ng mga otoridad. Biglang mabalitaan na lang, may mga asawang binalibag sa kanilang higaan. Nagkabali-bali ang leeg. Turo ng kanilang pastor, ang pangalan ng church, Elect Bride Assembly. Ang punto ko rito, dapat alam nung tao, alam nung babae yung kanyang ginagawa. Alam niya yung ginagawa niya, yung marami na siyang natulungan doon eh. Di ba? Alam din ng Diyos yung kanyang sinasabi. At pwede tayong magtiwala sa tao na alam niya ang kanyang sinasabi at kanyang ginagawa. Amen. So anong sinasabi ko siya? Tayo nga nagtiwala doon sa bautismo sa tubig eh. Nagtiwala ka kay Barinem eh. Tiwala kayo. Malay niyo bang mabitawan ko yan sa ano? Diba? Basag ang ulo niyo dyan sa tiles. Pero nagtiwala kayo, kaya nabautismo kayo sa tubig. Ganon din. Sa ganong pagtitiwala, dapat magtiwala tayo sa baptizer ng Holy Spirit. Ano man sabihin niya? Pag sinabi niya, anak, bitiwan mo na to, bitiwan mo na yan, suko mo na yan, suko mo na to. Anong gagawin natin? Sunod lang tayo. Huwag tayong mag-resist. Huwag tayong lumaban. Magpatianod tayo. Amen. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung paano tayo bautismuhan sa kanyang sariling buhay. At pasasaan ba matatanggap natin ang pinangako niyang Holy Spirit at bautismo sa apoy? Siyang magsiselyo sa ating kaligtasan at maghahanda sa atin sa nalalapit na pagpapalit ng katawan. You see? Praise the Lord. Kaya ang title natin, Resist Not the Baptizer. Ay, hallelujah.
Alright. And then, ang sabi sa verse 6, I want to read it again. And when Paul had laid his hands upon them, dahil pinangaralan niya ang tungkol kay Jesus, so narito yung mga dating disciple ni John, naintindihan nila, oh, dumating na pala si Jesus. Ah, siya pala yun. Narinig namin na gumawa ng himala. Siya na pala yung sinasabi ni John. Praise the Lord. Maaring, sa bandang dulo, yung ibang hanggang ngayon, sa propeta pa lang, ang pagkakahawak sa mensahe. Diba? Ang alam lang na merong propetang sinugo sa ating panahon, 7 church age messengers, on and so forth. Pero hindi nila alam na yung sinabi ng propeta ay naganap na nga yung iba, at kasalukuyang nagaganap. Amen. Some of them will say, yan na pala, nangyayari na pala. Nandito na pala si Jesus. Naintindihan niyo ba? Merong mga tao hanggang ngayon, hindi nila mag-gets yun. Hindi nila makuha yun, na si Brother Branham at saka ang ating Panginoon sa kanilang pagbabalik, sa kanyang pangalawang pagbabalik, ay nagtagpo dito sa ibabaw ng lupa. Dahil kung paanong pinangunahan ni John ang unang pagparito, amen, the Lord Jesus Christ, sabi, ang prophecy, ganun din ang mensaheng binigay siya. Siya ay, maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At sabi ng ating propeta, nagtagpo si Jesus at saka yung propeta sa tubig sa ibabaw ng lupa. Kaya kung kapareho ang kanilang gagampan ng ministry, yung second, tawag dito na tagapaghanda ng daan, at saka yung pagdating ni Jesus for the second time, ay mangyayari, magkikita dito sa ibabaw ng lupa. Kaya meron tayong sinasabi, ito yung mas malalim na parte ng aking tinuturo sa inyo ngayon. Ito rin yung hindi naintindihan ng mga unang believer na natagpuan ni John, na naka-stuck sa propeta. Hindi nila na-recognize na dumating ng Mesiyas. Yung ini-introduce ni John, yung pinaghahanda niya ng daan ay dumating na at nakaalis na at iba na ang ngayon, iba na ang dispensation. Nakaakyat na siya at sinugo niya na yung Holy Spirit, bumalik na siya sa inyo ng Holy Spirit at nagbabautismo na ang iglesia, amen, o nababautismo na ang mga tao sa Espiritu Santo. Ang alam niya lang yung bautismo ni John. So yun din, dapat makita natin na si Lord ay dumating na sa ating panahon sa inyo ng lubos na pagpapahayag ng kanyang salita. Hallelujah. At meron siyang ginagawa ngayon. Amen, na sinabi ng propeta na dapat nakikita natin at nasusundan natin. Hallelujah. Ang emphasis ay nalipat na mula sa propeta patungo sa kanyang propesiya. Hindi naganda si Brother Branham ng plataforma para sa kanyang anak o para sa kung kaninong tao. Kanino siya naghanda ng plataforma? Sabi, naghahanda lang ako ng platform para doon sa isang mas nakila sa akin. Kapareho. Sino kaya yung mas nakila sa kanya? None other than the Holy Spirit in His fullness. Sa kanyang pagpapahayag dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Doon, yun ang pinaghanda niya. Hindi kung sinong Pilato na darating, kung sinong mensahero, self-proclaimed preacher na magsasabi, ako yung sumunod kay William Branham. Kaya magmula ngayon, sa akin na kayo makikinig. Ang mga elect hindi makikinig sa iyo. Dahil alam nila kung sino yung dumating. Kung sino yung pinaghanda. Amen! And you know what? Marami hindi alam, pero ang pinaghanda ni Brother Branham ay dumating na at nasaan nyo na hindi nila inasahan? Sa anyo ng iglesia. Amen! Ang iglesia ay pinananahanan ng kapuspusan niya ngayon at pinagpapatuloy ang sinimulan niyang gawin sa Book of Acts. Kaya nga may continuation tayo ngayon. Yun ang pinakilala, yun ang emphasis ng mensahe ng propeta. It's not about himself. He did not come to introduce himself. He came to introduce the Lord Jesus Christ in bride form. Sabi niya, I'm not saying that He's coming. I'm saying He has come already. Ang inihintay na lang natin, pagpapalit ng katawan. Ang inihintay na lang natin ay ang pagpapakita ni Lord sa corporal body. But the coming has long started already.
Praise the Lord. So wag tayong magaya dito sa mga disipulos na ito nang alam lang ay merong propetang dumating sa ating panahon at meron siyang ganitong mensahe. Dapat makita natin na natutupad na ng kanyang hula ay nandito na. Praise the Lord. Introduce niya ang invincible army. Invincible super church. Amen. And I say, that should be here. Sa kabila ng kahinaan at mga pagkakamali ng mga tao, she's still a super church. She's still an invincible church. Amen. Anong church ba yung inaasahan natin na magiging invincible at super? Yung church na mapapalitan muna ng katawan? No. While she's here, she'll be invincible. Bago pa ang rapture. Sa kabila ng mga kahinaan, we see the book of Acts. Nakita natin ang elemento ng pagkatao at nag-manifest sa iba't ibang kaparaanan. Doon sa book of Acts na ating tinutunghayan. At we're going to see that here. Pero dapat ma-realize natin, that same Jesus that was in them is the same Jesus that is in here now, manifesting in His fullness. Be the name of the Lord. Pag nakita niyo yun, then there's no way para hindi niyo matanggap ang Holy Spirit ngayon. Kung tama na ang bautismo niyo, there's no way. Don't resist Him now. Resist not the baptizer. Alright. Sabi sa verse 6, and when Paul had laid hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with tongues and prophesied. You see, hindi nahirapan dumating Holy Spirit because sinunod nila ang unveiling ng further word. Verse 7, and all the men were about 12. Think of it now. Yung kanyang pinangaralan, binautismo, ilan? 12. 12. Ganong kadami. Think of it now. Ang propeta, star messenger, nagpunta sa grupo na 12 lang. At pinagtyagaan niya hanggang sa makita nila ang light of the hour. At sila'y mabautismohan ng Espiritu Santo. Amen. So hindi kailangan makipagtalo ni Paul dito sa mga taong ito. Why? They were elected. Kung ano ipresenta sa kanila na ayon sa Scripture, nakita nila, amen, hindi sila magre-resist, hindi sila mag-argumento, hindi sila, mga ngatwiran. They accepted it. They yielded themselves to the baptizer. And they received the Holy Spirit. Alright. Verse 9. Oh, verse 8 pala. Okay? And he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. Pansinin niyo ang pagkakaiba. Nung nangungusap siya sa 12, hindi kailangan ng disputing, hindi kailangan ng, tawag dito, convincing, persuading, amen, ng ganong katindi, amen, na kailangan niya mangaral ng matigas sa kanila. Pero pagdating dito sa sinagoga, nag-iba yung complexion ng pangangaral ni Paul. Because this time, this is a mixed crowd. This time, narito yung mga leaders, religious leaders sa sinagoga. At parang na-imagine ko itong 12 sumama dun sa convention sa synagogue. Ang main speaker, ang guest speaker, si St. Paul. Ang ipapangaral niya kapareho din nung ipinangaral sa kanila tungkol kay Jesus at sa bautismo ng Holy Spirit. Pero pagdating dito, parang leon na nangaral si Paul. And he was disputing, dahil nandun yung mga religious leaders, yung mga magguro nila na magagaling sa Biblia, he was disputing with them. Iba ang kanyang pangangaral. Isa lang ang mensahe niya, pero iba yung paraan ng pangangaral. Anong naiba? Yung congregation. Yung congregation, naintindihan nyo? Amen. You see, ang nagpapaiba sa paraan ng pangangaral ay yung mga taong nakikinig. Naintindihan niyo ba yun? Ang salita ni Lord ay pinapattern niya para sa pangailangan niyo. Hallelujah. I may preach the same message sa iba't ibang church, pero iba't iba ang delivery. Bakit? Anong kaibahan? Yung congregation. Naisip niyo ba yun? Ganun na lamang ang Diyos magmahal sa atin na kanyang ikikilos ang preacher niya, ang mouthpiece niya sa paraang kailangan niyo. Paraang tutugon sa pangangailangan nyo. Minsan kailangan mangaral ng matigas, kailangan mayroong drugin na puso na matigas para isuko yung maling ginagawa. Diba? Kailangan minsan manaway. Amen.
Kung yun ang kailangan ng church, yun ang gagawin ng Espiritu Santo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sabi, disputing, persuading the things concerning the kingdom of God. Verse 9, but when divers were hardened, ibig sabihin ng divers, iba't ibang tao. When divers were hardened, pinatigas nila yung kanilang puso. Tumigas yung puso nila. Think of it now. Yung salita ng Diyos, amen, ay maaring magpalambot sa puso ng iba at magpatigas naman sa iba. Depende yun. Kung ikaw anak ng Diyos o hindi. Intindihan nyo, yung elected ay kahit gaano katigas ang puso dati yan, amen, papalitan ni Lord ng pusong laman, ang sabi. Palalambutin niya ng kanyang salita. Yung iba naman, dating mga kala mo santo at lahat, pag narinig ang katotohanan, ay tumitigas ang puso at nagiging parang mga demonyo. Isip niyo ba yun? Praise the Lord. Dahil lang naiparahayag ang salita ng Panginoon. It's so contrary to their ideas and to their doctrine and dogma ng kanilang puso ay napatigas, hindi nila maisuko yung dating nilang ideya kasi pag di mo naisuko yun, ang maging resulta ng salita ng Diyos sa puso mo, titigas. Pero kung kaya mo isuko ang lahat para matanggap, lalambot ang puso mo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And when divers were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. Right. So, ganito eksena. Pansinin nyo. Kumbaga, karamihan dun sa mga nakikinig, mga religious leaders, ay ayaw nang pakinggan si Paul. Nangusap sila laban doon sa daan na ipinapangaral ni Paul. Kaya anong ginawa? Umalis na lang daw si Paul sa pangangaral sinagoga at sinama niya ang mga disipulos. Alright? At pagkatapos ay nagpunta sila sa isang eskwelahan ng isang, ang ngalan ay Tyrannus. Itong si Tyrannus ay isang mayamang tao, scholar, expert sa lengguwahe, nagtuturo ng Grego, Latin at iba pang lengguwahe, and expert in languages, arts, and cultures. Anong pinapakita dito sa atin? Hanggat hindi pa nakukuha ang huling predestinated seed, ang Diyos ang gagawa ng daan, magbubukas ng pinto para maipagpatuloy ang pangangaral sa kanyang mensahe. Sinarado ang pintuan ng malalaking iglesia, pero merong eskwelahan na nagbukas. Dahil yung may-ari ng eskwelahan na isang scholar ay elected pala at kinuha niya si Pablo at pinahintulot niya na doon magturo sa kanyang eskwelahan, si Tyrannus. Praise the Lord. Para bang yung kaso nung nandito ang ating propeta, nung siya ay hiwalayan na ng mga malalaking denominasyon, hindi na nila kaya yung pangangaral ng mga hiwaga at mga katotohanan, mas malalalim na kapayagan. Amen. Kaya sa nung unang magsimula si Brother Branham, amen, ang ginawa, dumistansya na sila, sinarado na nila ang mga pintuan nila. Pero sabi ni Brother Branham, salamat na lamang at nandyan ang full gospel businessman. Mga negosyante na Kristiyano na nagbukas ng kanilang pinto para ipagpatuloy ang pangangaral ng mensahe, doon sa mga kailangan pang maabot ng mensahe, doon sa predestinated seed na kailangan pa makarinig ng mensahe. Nasusundan niyo ba ako? Amen. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ang Diyos hindi niya papahintulutan na mahinto ang pangaral ng mensahe hanggat hindi pa naabot ang huling predestinated seed. Magbubukas siya ng pinto. Pag sinarado ang isang pinto, magbubukas siya ng isang pinto at ipagpapatuloy ang kanyang ministry. At doon sa eskwelahan, habang nagtuturo si Tyrannus ng Latin at ng Grego at ng mathematics at iba pa, si Pablo sa kabilang kwarto ay nagtuturo tungkol sa theophany at tungkol sa election, sa new birth, sa predestination. At this time, hindi siya maaring galawin. Bakit? Sabi ni Tyrannus, empleyado ko yan. At teacher yan dito sa aming eskwelahan. Huwag niyong pakialaman. You see, the wisdom of God. The way of God. At dito, sa eskwelahan na ito, amen, ay maraming mga
mga may tawag na kalalakihan na nakakita ng liwanag sa pamamagitan ng pagtuturo ni Paul. Pupunta sila doon sa eskwelahan. Amen. Akala ng ibang mga tao, nag-aaral na naman kayo. Eskwelahan yung pinapasok pero hindi na alam. Sila ay umaaten nung pagtuturo ni Paul. At marami doon sa mga lalaki na nirekomenda ni Paul doon sa huling aaral natin last Wednesday, yung mga pangalan, Tychicus, so on and so forth, ay mga convert doon sa lugar na yun kung saan nagturo si Paul. So hindi lang nakabuo ng mga iglesia through that ministry na para bang kabag-habag, sinipa, ngayon nandun na lang sa eskwelahan, pero habang naroon, amen, may mga church na na-establish, hindi lang yun, may mga ministro na tinawag at na-equip at nabautismo ng Espiritu Santo at humayo at nagpalaghanap ng ebanghelyo dahil dun sa ministry yun, sa eskwelahan. Hallelujah. Verse 10, and this continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Think of it now. Amen. Sabi lahat daw nandun sa Asia, narinig. Bakit? Pumupunta ron, inimbitahan nila. Amen. Umaten, kumbaga, parang seminar. Kumbaga, praise God, parang ang ideya ay parang gawing parang eskwelahan lang ito pagtuturo. But doon ay nakarinig sila ng turo ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. At ginamit ang eskwelahan ni Tyrannus. Hallelujah. So that all which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks, and God wrought special miracles by the hands of Paul. Hallelujah. Kamangha-mangha ang pangunguna ng Espiritu ng ating Panginoon. At sa Kanya ay patuloy tayong dumidepende. Humihiling. Sa umagang ito, praise God, sana lahat tayo ay lubos na sumuko sa kamay ng banal na Espiritu. Let me announce to you, the baptizer of the Holy Spirit and fire is here. Kung hindi pa kayo nababautismo ng Espiritu Santo, you can receive, walang dahilan para hindi nyo matanggap. Kung nabautismo na kayo ng tama, nakapagsisi na kayo, sinuko nyo ng lahat sa ating Panginoon, walang paraan, walang dahilan para hindi kayo makatanggap ng Kanyang Espiritu. Tayong lahat ay tumayo ngayong umaga. We will sing that song, Fill Me with Your Holy Spirit. Fill me with Your love. Praise the Lord. Habang inaawit natin, just let God speak through the words of the song. Pagkatapos niyang mangusap sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral natin, sing it from your heart. At gawin niyong panalangin mula sa inyong puso ang awiting ito. Hallelujah. Dear Lord, I know you called me, and I'm baptized in your name. Yet there is a promise you have made. So, Lord, anong kailangan natin gawin? Hilingin natin sa Kanya. To fulfill your word, that you will fill me with your Holy Ghost. I'm asking you to fill me with your Holy Spirit. Fill me with your love. So, Lord, it would not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing and my stay.
I'm asking you to fill me. Oh Lord, hallelujah. For me to live this Christian life, this old man must die for your Spirit to abide. Lord, I don't want reformation, but a Holy Ghost transfusion. For you have said that I must be born again. So I'm asking you to fill me with your Holy Spirit. Fill me. Grant it, Lord, this morning. Hallelujah. So, Lord, it will not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing and my state. I'm asking you to fill me. Oh God, help us, Jesus. Hallelujah. For to see the challenge is rising, and so many amongst us are falling. Show me, Lord, I need another touch. If you should come and live in me, I'll be having constant victory by the faith, hallelujah, that overcomes the world. I'm asking you now, Lord, to fill me with, hallelujah, fill me with your love. So Lord, it will not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing and my stay. I'm oh God, fill me. Hallelujah. Ang sabi sa banal na kasulatan, sino man daw na namatay na sa dating pagkatao ay hindi na dapat mabuhay pa ulit sa dati niyang pagkakasala, kundi dapat malibing sa bautismo sa ating Panginoon. At ito'y sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma na kung paanong tayo'y nakalakip sa pagkamatay ni Kristo, ay dapat ding mapalakip tayo sa kanyang pagkalibing. At hindi lang yun, kundi maging sa kanyang pagkabuhay na maguli. Importante ang pagkaunawa sa simbolo ng bautismo para matanggap natin ang kanyang espiritu. And I'm saying to you this morning, mga kapatid ko, kayong mga nabautismuhan, amen, sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang sinisimbolo nung bautismo siya sa tubig ay ang pagkamatay sa dating pagkatao. At ang pagkalibing sa dating pagkatao ngayon sa malamig na tubig ng pagsisisi at pagsuko ng inyong sarili sa ating Panginoon. At pagkatapos ay pag kayo inangat sa tubig, ang sinisimbolo nun ay ang pagkakaroon ng isang bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo na nananahan sa inyo. Importante na may tama tayong unawa sa bautismo sa tubig para maintindihan natin kung anong gusto ni Lord na mangyari sa atin sa bautismo sa Espiritu Santo. Ang sinasabi niya, yun ang gusto niyang mangyari. Mga anak, yun ang gusto kong mangyari. Lubusan kayong mamatay sa dati niyong pagkatao at ang inyong dating pagkatao ay mailibing ng lubusan. Kung paano kayong sumuko sa nagbautismo sa inyo para mailubog kayo sa tubig, sumuko kayo ngayon sa kanyang bisig para kayo'y mailubog niya sa kanyang sariling buhay hanggang sa yung dating pagkatao nyo ay lubusan ng maglaho. Behold, pagkatapos na kayo'y may angat, you have become a new creation. All things are passed away and all things have become new.
Yun ang tunay na simbolo nun. But it's just a symbol. Ang gusto niya ay yung nangyayari sa inyo sa tubig, sa bautismo sa tubig, ay maging reality, amen, sa kanyang Espiritu Santo. Siya ay naririto, mga anak. Naririto siya, the great baptizer. Suko na natin ang lahat. Huwag na tayong mag-resist. Bitiwan na natin ang mga bagay na humahadlang para tayo ay mailubog ng lubusan sa buhay ng Diyos. Hayaan natin ngayon siya na ibigay sa atin ang kanyang Espiritu. Hindi mo kailangan maghintay ng matagal na panahon. Ginawa mo ang kanyang hinihiling. Narinig mo ang kanyang salita at tinatanggap mo ito sa puso mo ng buong puso mo at nang may pagkaunawa, nang may revelation. And there's no hindrance. There should be no hindrance anymore para matanggap mo ngayon ang pangakong Espiritu Santo. All you need to do is what? Ask. Dahil pinangako niya, ask, Lord, bautismohan mo ako. Kung paano lumapit tayo sa preacher at humiling tayo, bautismohan niyo ako sa tubig dahil nakita ko na kailangan kong gawin yun. At binautismohan tayo ng preacher. Ngayon ay lumapit tayo sa Diyos. Sa great baptizer, sabihin natin, Lord, gusto kong matanggap na ang buhay mo ng lubusan. Ako'y mabautismohan ng apoy. Hanggang sa lahat ng kasalanan, lahat ng pita ng laman na umaalipin sa akin ay masunog na ng iyong apoy. Hanggang sa lahat ng kasalanan, kainan, lahat ng klase ng Lord Bisyo, lahat ng klase ng pagkakalipin ay matupok na ng iyong apoy. At ako'y lumabas sa simbahang ito na isang bagong nilalang na nagtataglay ng buhay ni Kristo. Hallelujah. As I pray, this last prayer sa service na ito, amen, angkinin niyo ang pangako. Magpatianod kayo. Hallelujah. Panahon na para angkinin natin. May matagal na panahon na tayo naghintay. Merong marami dito dapat matagal nang nabautismo. Pero you're resisting the baptizer. But now, yield to Him. Surrender to Him completely. Dear Jesus, habang nananalangin kami ngayong tanghali, bilang pagtatapos ng aming gawain, Ama, marami ang nakarealize. Ngayon ang araw ng pagtanggap ng iyong Espiritu. Binubuksan nila ang kanilang puso. Nabautismo na sila sa iyong pangalan. Nagsisi nila, sinuko na nila ang kanilang mga Lord kahinaan at kasalanan. Ngayon yung iba, Panginoon, ay sinusuko nila ngayon dahil na-realize nila, yun lang ang kailangan kong gawin. And then, Lord, ngayon ay humihiling sila. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu. Ilubog mo sila sa iyong banal na apoy. Tanggapin nila, Panginoon, ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo. At ayaw mong yan ang umakay sa kanila sa mas malalalim na karanasan sa iyo. Pagkaunawa ng malalalim na bahagi ng mensahe. Oh God, kumbinsido ako na marami kaya hindi pa nakaunawa hanggang ngayon. O Lord, dahil hindi pa nila tunay na natanggap ang banal na Espiritu. But Lord, today, bilang lingkod mo, Ama, dinadalangin ko ang buong iglesyang ito. Ang mga kapatid ko na naririto ngayon, Ama. Lord, tulungan mo silang mag-yield sa iyo. Tulungan mo silang isuko magpatianod ng gusto sa iyo, Ama. Gawin mo sa kanila kung anong nararapat para matanggap nila ang pangako mo. Oh God, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin para sa iyong kapurihan. Let's just sing that last song, last chorus now for the last time. Amen. Bago tayo mag-dismiss. Amen. Sa umagang ito, I'm asking you, fill me with your Holy Spirit. Fill me with your love. Yes, Lord. Hallelujah. So, Lord, it will not just be a part, but a circumcision of my whole heart, Lord. Hallelujah. Praise be to God. Thank you, Lord. One last time. Tayong lahat, just sing it from our hearts now. Hallelujah. I'm asking you,
to fill me. Yes, Lord, with your Holy Spirit. Fill me, Lord. Oh, Lord, I need another touch. I need another refilling, Lord. Jesus, we love you, Lord. By the circumcision of my whole heart, there'll be no difference in my thinking and my asking you. Yes, Lord, I'm asking you to fill me. Hallelujah. 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 Purihin niyo siya sandali. Just praise Him. Just worship. Thank Him for the Holy Spirit. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord, for being so kind to give your Holy Spirit to your people. Thank you, Lord. Cleanse us, forgive us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. We're going to dismiss this service. Amen. Dahan-dahan nating lilisanin ang sanctuaryo. Amen. If you want to stay, just worship the Lord for a while. You can stay if you want to. But we're dismissing the church now in the name of the Lord. Kamayan tayo. God bless you. Parahan natin lisanin ang sanctuary. And I'm baptized in your name, but there is a promise you have made. Yes, Lord. I'm asking you Thank you, Jesus. to fulfill your word, that you will fill me Jesus Christ. with the Holy Ghost. Oh, yes, Lord. I'm asking you to fill me Fill us now. with the Holy Spirit.
yourself.